things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Ronex Pagaling at Jason Guerra, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. NBA updates, Philadelphia 76ers laban sa Atlanta Hawks. Si Trae Young mga kaibigan ay umiscore ng 26 points, kasama na nga rin dito ang unang first 3 basket para sa Atlanta Hawks at nanguna nga siya para dominahin ang Sixers sa panimula ng second quarter. At ito ay nagpapatuloy mga kaibigan nang sa gayon ay magawa nilang talunin ang Philadelphia 76ers sa score na 112-94. Itong si DeAndre Hunter at Brandon Goodwin mga kaibigan ay gumawa ng 15 points each para masnap na ng Atlanta Hawks ang kanilang 4-game losing streak. Itong si Clint Capela ay dumagdag ng 12 points at 10 rebounds mga kaibigan, at 6 mula sa Atlanta Hawks players ay umiscore ng double figures. Si Trae Young na nakapag-combine ng 22 points mula sa kanyang huling 2 laban ay na-regain nga niya ang kanyang scoring touch mga kaibigan sa labang ito ngayon nang binuksan nga niya ang second quarter sa isang jumper bago niya nagawa ang back-to-back layups. Pinangunahan ni Trae Young ang Atlanta Hawks para sa 15-2 run na ito. Nagtapos nga ang first half sa labang ito mga kaibigan sa score na 65-60 bilang advantages mula sa Atlanta Hawks patungo sa 80-52 lead. Para sa run na ito, ang Atlanta Hawks ay lumamang pa nga sa 95-65 mula sa late third quarter bago pa man itong si Trae Young at ang starters mga kaibigan ay pinaupo na lang sa huling period. Itong si Joel Embiid mga kaibigan ay ang nanguna para sa Philadelphia na may 24 points at 11 rebounds. Isaiah Joe na nagkaroon rin ng 18 points. Ang Sixers ay ginamit ang kanilang 9 players na siyang nakikitang sapat na rin mga kaibigan mula sa kanilang depth matapos nga silang malimitahan sa 7 players lamang, at naging dahilan na rin mula sa kanilang pagkatalo laban sa Denver Nuggets sa score na 115-103 mula sa kanilang bahay. Ang Philadelphia ay maituturing ngayon na malayo na sa kanilang full strength. Itong si Ben Simmons ay nagkaroon ng sore left knee na siyang na-miss pa rin mga kaibigan ang labang ito, at ang depth problems ay nagpapatuloy sa halos buong linggo matapos ngang malaman mga kaibigan na itong si Seth Curry ay nagpositibo sa COVID-19 test, habang itong si Tobias Harris at ang reserve na si Shake Milton, Matisse Thybulle at Vincent Perrier mga kaibigan ay muling hindi nakapaglaro dahil sa COVID-19 protocols. Ang NBA ay nagkansela ng iilang mga laban dahil na nga rin sa virus na ito. Ayon nga sa head coach na si Doc Rivers, walang sinuman ang may kasalanan sa pagkatalong ito dahil ang hangarin lamang nila ay gusto nilang manalo sa bawat laban. Ngunit dahil nga raw sa COVID na ito, naging mahirap ang sitwasyon ng team. Ang rookie na si Tyrese Maxey mga kaibigan na siyang dating umiscore ng 39 points mula sa kanyang unang laban sa Denver Nuggets ay umiscore lamang ngayon ng 15 points. Ang Sixers ay umaasa lamang kay Embiid sa panimulang labang ito, at ang center mga kaibigan ay nagkaroon nga ng 16 first quarter points at pinangunahan ang Philadelphia sa score na 32-28 mula sa first quarter bago pa man sila dinomina ng Atlanta sa panimula ng second quarter. Si Trae Young at ang Atlanta Hawks ay nagkaroon ng solid performance mula sa first half patungo sa fourth quarter. Sa ngayon itong si Doc Rivers mga kaibigan ay umaasa kay Simmons na siya ay makakabalik na mula sa sore left knee sa panahong makakaharap ng Sixers ang Miami Heat, at na-miss na nga niya ang pangalawang magkasunod na laban. Sa ngayon ang Philadelphia 76ers ay nahulog na sa 7-4 win-loss record, at sila ngayon mga kaibigan ay nakapwesto na mula sa third spot sa Eastern Conference. At ang Atlanta naman ay nahulog na sa 5-5 win-loss record at hawak na nila ngayon ang pwesto mula sa 8th spot sa Eastern Conference. Sa laban naman ng Phoenix Suns
at ng Washington Wizards at sa pangungunan nitong ni Bradley Beal mga kaibigan na umiscore nga ito ng 34 points para magawa nilang talunin ang Phoenix Suns sa score na 128-107 at ang Washington Wizards ay nasnap na nga nila mga kaibigan ang kanilang 3-game losing streak at nanalo na sa laban mula sa unang pagkakataon sa kanilang bahay. Sa seasong ito, ang Wizards na may 3-8 win-loss record na silang natalo na mga kaibigan sa 5 magkasunod na laban mula sa kanilang bahay. At naglaro sila sa labang ito na wala ang serbisyo nitong ni Russell Westbrook. Siya ay mamimiss nga niya ang halos buong linggo dahil sa isang left quadriceps injury. Para sa Phoenix Suns mga kaibigan, naging mainit rin naman itong si Devin Booker na siyang nanguna para sa kupunan na may 33 points at itong si Chris Paul ay dumagdag rin ng 14 points at 11 assists. Michael Bridges na may 14 points. Si Bradley Beal mga kaibigan, isang NBA leading scorer, ay mayroon ring 8 rebounds at 9 assists. Na-miss nga niya ang muling laban noong isang linggo laban sa Miami Heat dahil siya ay sumailalim mula sa NBA's Health and Safety Protocol. Mula sa kanyang huling 2 laban mga kaibigan, itong si Bradley Beal ay umiscore ng 101 points at naitay nga niya ang team record na may 60 points mga kaibigan laban sa Philadelphia 76ers at kumuha ng 41 points laban sa Boston Celtics. Ang Washington Wizards ay hindi na-thrilled sa labang ito at nagpapatuloy pa nga ang kanilang magagandang paglalaro na umabot pa nga ang kanilang kalamangan patungo sa 32 points sa loob ng 4.16 minutes to play mula sa second quarter. Napahintulutan lamang nila ang Phoenix Suns na makapag-shoot ng 14.8% or 4 out of 27 mula sa 3-point range. Ang Wizards rin mga kaibigan ay nakapaglaro sa unang pagkakataon na wala ang sentro na si Thomas Bryant na siyang nagsuffer rin mga kaibigan sa isang partially torn anterior cruciate ligament mula sa kanyang kaliwang tuhod. Nakuha ni Bryant ang injuring ito mula sa kanilang first 2 minutes noong huli nilang laban at tila mamimiss nga niya mga kaibigan ang buong NBA season. Itong si Robin Lopez ay naging starter na siyang naging kapalit ni Bryant ay nagkaroon ng 11 points at 11 rebounds. Siya ay nagkaroon ng great time na makapaglaro sa tabi ni Bradley Beal. Ayon pa nga kay Lopez mga kaibigan, ang mapanood niya itong si Bradley Beal na panghawakan at pangalagaan ang bola ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. Nakikita mo nga raw ang isang bagay na napaka-espesyal para sa manlalarong ito. Itong si Davis Bertans naman mga kaibigan ay nagkaroon rin ng 18 points para sa Washington Wizards at ang lahat ng ito ay kinuha lamang niya mula sa 3-point range. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, ang Los Angeles Lakers guard na si Talen Horton-Tucker ay ginulat ang karamihan mula sa kanyang pangalawang NBA season. Itong si Horton-Tucker ay naging impressive simula pa man noong NBA's preseason mga kaibigan patungo sa 2020 to 21 NBA regular season na siyang naging daan mga kaibigan para sa mga multiple NBA teams na magka-interes sa player na ito at gustong kunin ang kanyang serbisyo. Itong si Talen Horton-Tucker ay magiging unrestricted free agent sa paparating na off-season mga kaibigan. Ayon kay Sean Deveney ng Heavy.com, ang Dallas Mavericks, New York Knicks at ang Cleveland Cavaliers ay kabilang sa mga interesadong gustong kunin ang player na si Horton-Tucker. Ang balitang ito ay ang naglagay para sa Lakers para sa walang katiyakang posisyon dahil pwede nilang maiwala itong si Talen Horton-Tucker kung magdesisyon ang Lakers na ayaw nilang tapatan ang mga offer ng ibang NBA teams. Dahil maraming mga teams ngayon sa NBA mga kaibigan na mas malalaki pa ang mga cap space at flexibility kumpara sa Los Angeles Lakers. Ang makapag-offer sila ng napakalaking deal para kay Tucker ay ang magiging daan para mapaalis ito sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Maliban na lang talaga mga kaibigan kung ang kupunan ng Lakers ay intensyon nilang i-match ang mga offer ng ibang NBA teams. Kung matitiyak ng Lakers mga kaibigan ang kanilang salary figure, kinailangan nilang magdesisyon kung nararapat lang ba na panatilihin ang player na ito sa Los Angeles Lakers. At ang kanyang ipinakita sa NBA preseason at sa NBA regular season, hindi na isang sorpresa na tataas talaga ang market value nito.
siya ay nagkaroon ng napakalaking impact para sa kupunan ng Lakers. Sa seasong ito, si Horton Tucker ay nakapag-average ng 8.1 points, 2.6 rebounds at 1.8 assists per game sa loob lamang ng limited minutes para sa 10 appearances. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun.